At kamusta na po ang bawat isa? Sa gabing ito po ay samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos at dito po sa aklat ng Philippians chapter 4 verse 11. Basahin ko po ito. Sabi po doon sa Philippians chapter 4 verse 11 sa New Living Translation, "Not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have." Sa Tagalog, ang sabi po, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong, natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tayo muna'y saglit na manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, sa iyong katapatan, kadakilaan sa buhay ng bawat isa. At Panginoon, sa gabing ito, sa inyo namin patuloy pinagkatiwala ang aming pag-aaral sa gabing ito. At Lord, ikaw po ang patuloy na maitaas, maitanghal. At Lord, Holy Spirit, be our real teacher tonight at gamitin mo lang ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng pagpapala. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Okay, malapit na po matapos ang buwan ng Setyembre. Next week na 2 days na lang po. At tayo naman po ipapasok sa October. At malapit na po ang Pasko. And ganun pa rin, meron pa rin tayong mga limitasyon at wala pa rin tayong physical na service. Nandito pa rin tayo sa ating online virtual service po. Kaya praise God, tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos, anumang sitwasyon, hindi po pwedeng pigilan na pag-aralan ang salita ng Diyos. Pinamagatan ko po ito ng ang ating pag-aaral sa gabi ay be content. Yan. Maging kontento tayo, masiyahan po tayo sa anuman meron tayo, anumang ang ating kalagayan. Okay? Makikita po natin na ang mga talatang ito, ang sabi po ni Apostol Paul in the book of 1 Corinthians chapter 9 verse 11 to 18, ang sabi po doon, Paul wrote that he did not accept gifts from the Corinthian church because he did not want to be accused of preaching only to get money. But Paul maintained that it was a church responsibility to support God's ministers. At ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 9 verse 14. Ngunit ang sabi po doon, Paul accepted the Philippian gifts because they gave it willingly and because he was in need. Yan. Makita po natin dito na si Pablo, bagaman po ay mayroon po siyang karapatan na manghingi o tumanggap ng whatever na biyaya mula sa mga taga-Korinto, but he preached during the time at wala po siyang hinihingi kahit konti po sa mga taga-Korinto. At doon po makita po natin time na nangangailangan po siya, nung nag-preach po siya doon sa Philippians, ay siya po'y binibigyan. At tinatanggap po niya ito dahil alam po niya na ang mga taga-Philippians ay sabi nga doon, they give it willingly and because he was also in need. Okay. Tayo, are you able to get along happily? Be content in any circumstances you face. Tandaan po natin mga kapatid, sa lahat ng sitwasyon, dapat maging kontento po tayo. Ano man meron po tayo, maging kontento tayo. At higit sa lahat, marunong tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Paul knew how to be content whether he had plenty or whether he was in need. Yeah. The secret was drawing on Christ's power for strength. Ano sabi po doon? Do you have great needs? Or are you discontented because you don't have what you want? Okay. Ang pagiging kontento daw po natin, makikita po ito. Ang sabi nga doon sa makikita po natin, yung maging kontento ka
Kailangan satisfied ka sa mga bagay na meron ka. Hindi ka na naghihingi pa ng mas higit pa doon. Kung ano lang ang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, be content. And magpasalamat po tayo sa Panginoon. Sometimes, ang sabi nga doon, sabi nga ni Paul, Paul knew how to be content. Maging kontento ka kung marami, meron, at maging kontento ka kung wala. Ang sekreto po nito, sabi nga doon, was drawing on Christ's power for strength. Sometimes, sa totoo lang po, pag wala ho talaga tayo, ang hirap po na maging kontento. Kasi, wala kailangan mo. Gusto mo magkaroon. Do you have great needs? Ang sabi po doon, kailangan po natin pagsumikapan. At kung ano ang ibibigay ni Lord, kung ano yung pagkalob ni Lord, maging kontento po tayo. Okay? Learn to rely on God's promises and Christ's power to help you to be content. By the way, ang pagiging kontento po pala, maging kontento ka sa lahat ng bagay na meron ka. Hindi ka na naiinggit sa iba. Sila meron, ako wala. Kung hindi pa natatanggapin sa'yo, maghintay tayo kung ano po yung meron tayo. If you always want more, ito po tandaan po natin. Pag meron ka at hindi ka naging kontento at you always want more, bilang mga lingkod ng Diyos, bilang nakakilala sa Panginoon, ask God to remove that desire and teach you teach you contentment in every circumstance. Or in every circumstances. Okay? He will supply all your needs. But, in a way that He knows is best for you. Alam ng Diyos kung ano ang mas maganda para sa atin, mas maganda para sa iyo. Kaya, tandaan natin, kung meron tayong pagpapala at meron ka na at gusto mo pa na you want more, yun, iba na po yun. Sabi nga doon, ask God to remove that desire. Kasi naiiba na po ho yun. And teach you to be contentment. Teach you contentment in every circumstances. Tandaan po natin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ang Diyos po ay nagsusupply sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 19, sabi po ng NIV, New International Version, sabi po doon, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Sa Tagalog, ang sabi po doon, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kapatid, dito pa makikita po natin. God will supply all your needs. All our needs. According to the riches and glory of Christ Jesus. But it all depends in you. Ang lahat po ito ay conditional po ito. Kailangan po para ma-meet at magtiwala tayo sa Panginoon para matanggap po natin yung mga sinasabi ng mga salita ito. Pangako ng salita ng Panginoon. Kailangan ka magtiwala sa Diyos. Kailangan mong gawin ang mga dapat gawin. At walang dahilan kapag sinunod natin ang kalooban ng Panginoon, walang dahilan na ipagkait ng Panginoon ang mga bagay na ating nire-request, hinihingi sa Kanya. God will meet all our needs. Yes, totoo po yun. Pero hindi lahat. At yung mga kasagutan po ng ating hinihingi sa ating Panginoon, it is according to God's timetable. Tinitingnan mo na tayo kung tayo din po ay nagtitiwala sa Kanya. God is the supplier of all our needs. He is the source of everything. Kaya makita din po natin, ang sabi nga doon, we can trust God will always meet our needs. Amen. Whatever we need on earth, He will always supply. Even if it's the courage to face death, as Paul did.
Whatever we need in heaven, He will supply. Anong pangalan doon? Papunta sa langit. Maging saan man tayo. We must remember, however, between our wants and our needs. Dapat alam natin kung ano yung kailanganin at ano yung mga minimitiho natin. Iba yung minimithi natin, gustuho natin, at iba yung talagang kailangan natin araw-araw. And most people want to feel good and avoid discomfort or pain. We may not get all what we want. By trusting Christ, our attitudes and appetites can change from wanting everything to accepting His provisions and power to live for Him. Mga kapatid, makikita po natin dito. Attitude. Binabanggit po ito. Attitude ho natin. Kung tayo ba ay nagtitiwala sa Diyos, ginagawa ba natin ang kalooban ng Diyos? Kaya makita, our attitudes and appetites can change from wanting everything. Yan. Gusto kasi ng tao sa'yo lahat. Meron ka lahat. Wala ka nang pakialam minsan sa iba. But ang sabi po doon, from wanting everything to accepting His provisions and power to live for Him. Kaya dito po natin masusubukan kung paano tayo namumuhay sa mundo ito. Base sa ating mga attitude. Kung paano tayo pinagpala ni Lord, kung contented tayo, kung mayroon po tayong contentment sa buhay ho natin sa mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. And we must be thankful. Philippians chapter 4 verse 12 to 13, ang sabi ng verse nito, I know how to live on almost nothing or everything with everything. Ang sabi ni po Apostle Paul, I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little, for I can do everything through Christ who gives me strength. Kapatid, ang sabi na Apostol Pablo, na alam po na natuto siya mamuhay na meron, natuto din po siya na mamuhay na wala. At ang maganda po dito, he learned the secret of secret of living in every situation. Why? Alam niya lahat ay kaya nating gawin sa pamamagitan ng kalakasan na nagmumula sa Diyos. Ito nga sabi niya, for I can do everything through Christ who gives me strength. Sa Tagalog, alam ko kung paano maghikahos. Yon. Naghikahos siya, wala talaga. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Tandaan po natin sa anumang sitwasyon, lalong-lalo na sa mga problema, sa kabigatan natin sa buhay. Tandaan po natin, bahagi ng ating pamumuhay dito sa mundo ito ay ang mga problema. Kabigatan, alalahanin sa buhay. Hindi ho nawawala yan Part ho yan. Pero, kaya natin malampasan ho yan. Ang sabi nga na Apostol, I can do everything through Christ. Kaya natin malampasan ang lahat na yan sa pamamagitan ng kalakasan na ibibigay ng Panginoon sa bawat sa atin upang mapagtagumpayan natin ang lahat na yan. Kaya ang sabi nito, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ibig sabihin, malampasan natin yan not by our own strength, but by the strength na ibibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi ho natin kaya. We need God. We need strength from the Lord upang malampasan natin ang lahat ng ating mga kinakaharap na mabibigat na problema. Okay? Paul could get along happily because he could see life from God's point of view.
Yan. Ito yung nais ng Panginoon na minsan tingnan natin ang sitwasyon in God's perspective. Ano ba ang meron dito sa kabilang dako? Kasi tayo po ay nakikita po tayo, pag ito lang sitwasyon, nandun lang po tayo. But ang sabi po doon, si Apostle Pablo, masaya ho siya kahit anong sitwasyon dahil alam niya malalampasan po niya ito because he could see life from God's point of view. He focused on what he was supposed to do, not what he felt he should have. Paul had his priorities straight and he was grateful for everything God had given him. Mga kapatid, dito po naman na tayo. Paul, he was grateful for everything. Ibig sabihin, lahat ng ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ay nagpapasalamat po siya. He was so grateful to the Lord. Siguro lahat na, pati na problema, pati na mga bigatan, makikita po natin to. Everything he had. He was grateful unto the Lord. And Paul had detached himself from the non-essentials so that he could concentrate on the eternal. Sa mga bagay na non-essentials, kung titingnan po natin to, he could concentrate on the eternal. Isabihin mga spiritual na bagay. Or buhay, tinitingnan niya ang eternal life. Life after this life na meron tayo ngayon. He detached, inilayo niya ang kanyang sarili sa mga non-essentials so that he could concentrate on the eternal. Often we desire for more or a better positions is really a longing to fill an empty place in a person's life. Kung nagde-desire po tayo ng mga bagay na makamundo nito na better positions or whatever na makapag-fill sa atin, kapatid, mas lalo ho tayo maging empty. Tandaan po natin, it is only God can fill our emptiness. Kaya dapat maging mapasalamat po, salamat po tayo sa Panginoon. At ang sabi po doon, to what are you drawn when you feel empty inside? Kanino ka ba humugot ng lakas kapag may naramdaman ka parang empty, wala ka? And how can you find true contentment? And the answer is, sabi po doon, the answer lies in your perspective, your priorities, and your source of power. Ano bang pananaw mo sa buhay? Ano bang mga priority gusto natin? At higit sa lahat, saan nanggagaling ang source of power mo? Dito po masagot ano yung emptiness. Kung nakaramdam tayo ng emptiness, hindi na tayo nakaramdam ng contentment na tunay na mula sa Diyos. It all depends on our perspective. Yung priority natin sa buhay. And your source of power. Okay? Be content. By the way, pag sinabi natin content, may naalala lang po ako. Pag sinabi ng kontento ka, kung anong meron ka, yun lang. Pero maraming tao sa panahon natin ngayon ay hindi naging kontento sa kanilang mga buhay. Okay? Bakit? Kung nasasabi po yon, kahit na sila po ay marami ng pera, nagkakamal na sila ng pera, gusto pa rin nila maraming. Hindi ko sinasabing masama ang magkaroon ng kayamanan. In fact, nais ng Diyos sa tayong lahat ng mga lingkod ng Diyos, tayong lahat ay maging masagana. Batandaan po natin, pinalalahanan po tayo ng ating Panginoon. Huwag nating mahalin na masigit pa ang salapi. Because for the love of money is the root of all evil. Hindi ko sinasabing masama ang pera. Hindi po masama ang pera. Ang masama dito kung higit mong mahalin ang pera. Okay? Better, ang sabi ng Proverbs 15 verse 16, better a little with a fear of the Lord than great wealth with turmoil.
Ano ibig sabihin yan? Di bali ay ang ulam ho namin. Meron nga, di bali ang ulam ho namin ay ganito lang. Pero masaya naman kami at nagpapasalamat kami sa Diyos. Wala po kaming kinakaharap ng problema. Alam niyo po, marami po mga mayayaman, maraming pera. Pero hindi po sila nakakatulog. Natatakot sila sa anong mangyayari. Baka manakaw o whatever. Baka mawala. Kaya sabi ng Panginoon in Proverbs 15 verse 16, better a little with the fear of the Lord than the great wealth with turmoil. Mga kapatid, makikita po natin yung kahalagahan. Makikita po natin yung kalagahan na tayo po'y maging kontento tayo sa mga bagay na meron tayo. Luke chapter 3 verse 14, ang sabi po doon, then some soldiers asked him, and what should we do? He replied, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. Alam nyo, pinagbabulay-bulayan kong ito, binabasa ko ito, napaulit-ulit ko itong binabasa. Alam nyo, marami pong pumapasok sa aking isipan. Hindi lang pala ngayon sa panahon ngayon na mayroong extortion, mayroong corruption. Even before pa, meron na. Kaya nga ang extortion, ang corruption ay sobrang laki na ng ugat. Nakaugat na po yan sa bawat isa sa atin. Kahit saan mayroon pong, ang sabi mo doon, ang sabi na, don't, sabi ni Jesus don't extort money. Alam mo sino mga kausap niya dito? Mga sundalo. Then some soldiers asked him, what should we do? Then he replied, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. Okay? Now, tatanungin ko po kayo. Meron po ba ngayon yan? Meron. Marami pong nag-i-extort ng pera. May extortion. Ika nga. Even in the military or wherever, sa mga nasa pamahalaan na may nasa kapangyarihan. And they accuse people falsely para lang kumita. Pero anong sabi ni Lord? Anong sabi ni Jesus dun sa mga sundalo? Don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. Tinanong din siya, basahin natin, tinanong din siya ng mga kawal. At kami po naman, ano ang dapat naming gawin? Huwag kayong kukuha ng pera kaninuman, ng sapilitan, o sa pamamagitan ng hindi makatwirang paratang, at masiyahan kayo sa inyong sweldo. Sagot ni Jesus po. Kung titingnan naman natin yan sa Luke, marami pa po yan Ang sabi ng Luke, ngayon ko lang naalala, ang sabi nga po doon, nung binasa ko ito kanina, napakarami pala po yung nagtatanong kay Jesus, ano ang aming dapat gagawin? Ito yung time nang sabi nga doon, John, ito yung, actually, si John ang nagsumasagot sa kanila in this book of Luke. Makikita na si John ang tinatanong po dito. Sa John chapter 3, ang sabi ito po yung time na John the Baptist prepares the way for Jesus. Kaya makita ho natin. Umpisa natin sa verse 7. Chapter 3, verse 7. Here is a sample of John's preaching to the crowd. Or here's the sample of John's preaching to the crowd that came for baptism. It is the time na nagbaptize si John. John the Baptist dun sa ilog. You brood of snakes, who warn you to flee God's coming judgment. Prove by the way you live that you have really turned from your sins and turned to God. Don't just say, we're saved, we're descendants of Abraham. That proves nothing. God can change the stones here into children of Abraham. Even now, the axe of God's judgment is poised, ready to sever your roots. Yes, every tree that does not produce good fruit will be chopped down and thrown into the fire.
Ang sabi nung binanggit po yan ni John, nung sinabi ni John yan, ano ang sabi ng mga tao? The crowd asked, what should we do? Then John replied, if you have 2 coats, give one to the poor. If you have food, share it with those who are hungry. Verse 12, even corrupt tax, ulitin ko ha, verse 12, even corrupt tax collectors came to be baptized and asked, Teacher, what should we do? Ibig sabihin po dito, kahit gaano tayo makasalanan, kapag tayo lumapit sa Diyos, tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, at kung ano ang meron tayo, ay magiging kontento ka na. Itong mga tao to ay walang contentment po. Andun sa verse 13, gaya na dito sa okay, ang sabi po doon, show your honesty, he replied. Si John po ang nagsalita dito. Make sure you collect no more taxes than the Roman government requires you to do. Ito yung time na ang mga tax collector ay lumapit, nanumbalik sa Diyos at nagpabaptize kay John doon sa ilog. Kaya, nung nagpabaptize sila, nagtatanong ang mga tax collectors, ang sabi nga doon, Teacher, what should we do? What should we do? Kaakibat po dito ay yung paging kontento natin sa buhay. Kaya, mas maliwanag ang sabi ito, make sure you collect no more taxes than the Roman government requires you to do. Ibig sabihin, nagpataw ng mabigat na taxes ang mga tax collectors beyond what the government na alam ba, ito lang yung dapat na bayaran na tax, nagpatong pa po sila para sa kanila. At dito po sa verse 14, gaya ng binasa natin, ang sabi nga doon, what should we do? As some soldiers. Yan. Mga kapatid, makikita po natin dito. The tax collectors during the time represent yung gobyerno natin, yung nasa pamahalaan natin na punong-puno ng korupsyon. Sabi na doon sa balikan ko ulit, doon sa verse 12, even corrupt tax collectors. It represent the government during that time. Ay mga corrupt na mga empleyado. Now, may panahon. Ang kagandahan lang po dito, when they ask, what shall we do? Or what should we do? Teacher, what should we do? Para mapatawad sila, para hindi sila mapahamak. Ang sabi naman ni kung ano yung kanilang ginagawa, huwag na po nilang ulitin. Be content. Napakaganda po yung sinabi dun sa verse 14. Ang sabi nga doon sa mga sundalo na nagtatanong, ang sabi ni John, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. Alam niyo po, mapalad po ang ating mga nasa military itong kailan lang po. Tinaasan po ng ating presidente yung take-home salary ng ating mga military personnel. At dito po natin makikita, ito po yung ugat ng isa sa mga ugat o dahilan bakit may corruption, may extortion, dahil po sa napakalit na sweldo ng ating mga law enforcers. And praise God naman po, unti-unti na pong nawawala, tinaasan po ang kanilang mga sweldo. At naging malaki na po at tamang-tama lang po sa kanila. And dito po, makikita po natin, be content with your pay. Alam ko, kontento na rin po sila. Maraming kontento at alam ko rin po, mayroon pa rin hindi kontento. Kaya gumagawa ng mga, sabi natin, mga illegal na mga bagay para mas lumaki pa ang kanilang makukuha. Now,
Dito tayo magtatapos. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 8. But godliness with contentment is great gain. Yan. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Ano po ibig sabihin po dito? Ang sabi nga po doon, sa lahat ng bagay meron tayo, ay gusto lang po ni Lord na i-enjoy po natin yan. Why? Hubad tayong pumunta sa mundong ito, isinilang tayo sa mundong ito, at hubad din po tayong aalis sa mundong ito. Ibig sabihin, wala po tayong dadalhin pagdating ng panahon na tayo po ay haharap sa Diyos. Wala po tayong dadalhin. Lahat ng meron tayo dito sa mundong ito, iiwanan po natin yan. Lahat ng pinagpaguran ho natin, iiwanan po natin lahat yan. But praise God, ano ang mga bagay na ating madadala sa kabila? Yung mga bagay na pwede natin ipagmalaki sa Diyos, Lord, ito yung ginawa ko dahil haharap tayo sa Panginoon. Ay yung mga bagay na ginawa natin ng may pagmamahal sa Diyos at may pagmamahal sa kapwa. Wala na po yung hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos, Lord, ito ako, mayaman ako, madami akong pera, ganito, wala ho yan sa Panginoon. Basura po lahat ho yan sa harapan ng Panginoon. Ang lahat ng ito'y galing sa Diyos, yes. Pero gusto lang ng Panginoon na i-enjoy lang natin ang mga bagay ito habang nandito tayo sa mundong ito. Kaya nga makita ho natin doon sa Ecclesiastes chapter 12, makita ho natin, lahat ng ating ginagawa, ang sabi no, now this is the conclusion of the matter. Lahat tayo haharap sa Diyos. Ang mga bagay lang natin ginagawa sa mundong ito ay isusulit natin sa Panginoon. Ang sabi no, lahat ng bagay natin ginagawa sa mundong ito, lantad man o tago man, ay isusulit natin sa Diyos. Kaya po mga kapatid, maging kontento po tayo. Ang sabi nga doon, but if we have food and clothing, we will be content with that. Sa Tagalog, sa katunayan, may malaki ngang pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dinadalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit. Purihin po ng ating Panginoon. God teach us to be content sa mga bagay na meron tayo. Purihin po ang ating Panginoon. Saglit po tayo manalangin. Salamat po dakilang Diyos, minsan pa sa gabing ito, na minsan pinalalahanan nyo kami, O God, na dapat po kami maging kontento po kami, Panginoon, sa mga bagay na ipinagkalob nyo sa amin. Bagaman, Lord, ang mga bagay ito ay panandalian lang, pangsamantala lamang, O Diyos, ngunit nais mo rin na ma-enjoy din po namin ang mga bagay na ito. At anuman meron kami, Lord, ay dapat kami marunong magpapasalamat sa inyo. Dahil ang lahat ng ito ay nagmumula sa inyo, O God. Lord, pagpalain mo ang bawat isa. Lord, pagalingin nyo anumang sakit karamdaman, meron ang bawat isa. Lalong-lalo na sa panahong ito, Panginoon, na meron po kaming kinakaharap na pandemya, Panginoon. Lord, i-bless mo, Lord, ang iyong mga anak. I-bless mo, Lord, ang bawat lingkod mo, O God. At patuloy nawa, Lord, anuman meron kami, ay maging kontento po kami, O Diyos. Lord, ninanais din po namin, Panginoon, na maasenso kami sa buhay. At yan po, Panginoon, ang nais mo. At Lord, anumang matatanggap po namin, Lord, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, kami po, Lord, ay nagpapasalamat sa inyo. Salamat, Lord, sa mga bagay na meron po kami, at nawa sa mga wala din po, O Diyos, ay maibahagi namin anong meron po kami, O God, for the glory of your name, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon. Pagpalain niyo ang bawat isa. Maging ang Lord ang mga nangangailangan, Panginoon. Even, O Diyos, sa mga tao ngayon, Lord, na nasa kalagayan, Lord, ng depression, O God. Matinding problema, Panginoon. Anxiety, Lord God.
dahil sa mga mabibigat na kinakaharap, lalong-lalo na sa pandemic na ito, O Diyos. Lord, marami pong salamat. Patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Abutin niyo sila, Panginoon, at gumamit ka, Lord, ng mga lingkod mo upang sila din po, O Diyos, ay makakilala sa inyo. Maraming pong salamat sa inyo kapuugan. Patuloy pinagkatiwala ang lahat ng bagay. We thank you, O God. This is our prayer. In Jesus' name, Amen, Amen, and Amen.